Nakaligtas tayo sa kamatayan, iho. Pero hindi ito ang huling pagsubok. Hindi pa siya ligtas. Nasa panganib pa rin ang buhay ng asawa mo. Pero bakit? Nainom na niya ang gamot, di ho ba? Oo. Ngunit may marka sa loob ng katawan ng asawa mo. Isang tanda na inilagay ng aswang na tulad sa isang pananda. Kahit saan kayo magtago, matutuntun pa rin nila kayo. Kung ganun, kailangan na kong tatapos sa kanya. Sa mundo natin, lahat ay may nakatagong misteryo at lihim. Mga bagay na hindi kayang sagutin ng siyensya at kahit anong lohika. Mayroong nabubuhay sa liwanag, gayon din sa kadiliman. At ang kwentong ibabahagi ni Arju ay nananatiling palaisipan sa kanya na kahit may kasagutan ng nakamit, nanatili pa rin ang agam-agam kung paano nila haharapin ng mapayapa ang bukas. Siya si Arju, 31 anyos nung mangyari ang kanyang karanasan. Isang pulis sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. At ito ang kanyang kwento. Ang kwento nilang mag-asawa. Isang kwentong dapat sana'y isa lang sa mga alamat o kwentong baryo, pero naging bahagi na ng nakaraan nila't pagkatao. Taong 2012, nang mapagdesisyonan nilang magbakasyon ni Mercedes sa baryo ng yumao nitong Lola Esper. Isang tahimik na lugar sa Kalawit, sa hilagang bahagi ng Palawan. 7 buwan ng buntis si Mercedes noon at ang sabi nito, gusto raw niyang magpahinga sa kadilakhan niyang lugar. Gusto rin niyang dalawin ang puntod ng kanyang lola. Ang kaisa-isang taong tumayong ina't ama sa kanya noong bata pa siya. Tahimik ang naging biyahe nila Arju pakalawit. Sumakay sila ng bangka mula Taytay. Saka bumiyahe ng halos 2 oras papasok sa bundok, sakay ng lumang habal-habal. Ang amoy ng lupa, ang simoy ng hangin ay iba sa amoy ng lungsod. May halong ala-ala at may halong labig. Ngunit sa ilalim ng tanawing mapayapa, may kung anong kirot ang gumagapang sa kaloob-looban ng pakiramdam ni Arju. Hindi niya pa alam noon, pero tila may kaakibat na misteryo ang pagtapak nila sa lupaing yun. Pagdating sa lumang bahay ni Lola Esper, na isang kubo na gawa sa kahoy at pawid, lumang-luma na't natatakpan na ng mga gumagapang na halaman, ay sinalubong silang mag-asawa ng katahimikan. Walang kaluskos, walang sigawan ng mga bata, walang tilaok ng manok, at ang tanging naririnig lang nila ay ang huni ng hangin at ang tunog ng sariling hininga. Parang mas lumamig daw rito. Bulong pa ni Mercedes habang pinupunasan ang pawis sa liig. Napatingin ito sa paligid nang mapansin ang katahimikang bumalot sa kanila. Natawa siya ng pilit at sinabing ganito talaga pag probinsya. Ipinaalam niya namang hanggang 2 linggo lamang sila roon. Pagpasok nila sa bahay, naamoy niya agad ang amoy ng lumang kahoy at alikabok at tila may halo pa yung langis at dahon. Dinala niya ang mga gamit papasok at agad nagwalis si Mercedes kahit pinigilan niya ito. Ayaw niya kasing mapagod ito, pero matigas ang ulo ng kanyang misis at ito lagi ang nasusunod sa huli. Pagsapit ng hapon, pinuntahan nila ang libingan ng lola ni Mercedes sa likod ng simbahan. Mga 20 minutong lakad mula sa bahay. May iilang taga-baryo silang nasalubong. Karamihan ay tahimik,
May ilan na napapatingin pa sa tiyan ni Mercedes at hindi alam ni Arju kung may paghanga ba o takot ang tingin nila. Habang pauwi sila, may isang matandang lalaki ang tumawid sa daan at hinarang sila. May dala itong tungkod, mahaba ang balbas at may mga borloloy o mukhang anting-anting na nakasabit sa katawan. Binati niya ito, pero kay Mercedes nakatuon ang paningin at atensyon nito. Para bang kinikilatis nito mula ulo hanggang tiyan ang misis niya. Tila ba sinusukat ang mga mata nito ang buong katawan ni Mercedes. Tinanong nito kung apo raw ba sila ni Esper sa malagong na boses na parang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa. Tumango naman si Mercedes at nagpakilala. Pero hindi ito ngumiti. Bagkus ay tinigasan pa ang mukha at tinitigan ang tiyan ng asawa niya. Hindi mawari ni Arju kung anong ipinapakita nito, pero unti-unting umaakyat ang lamig sa kanyang batok. Hindi dapat dito manganak ang gaya mo, iha. Lalo na gayong sumasapit ang pulang buwan. Mabango ang dugo ng iyong lahi, kaya't lilitaw ang mga tulad nila. Nagawa pa nitong ibulong ang huling kataga nang lumapit sa tiyan ni Mercedes. Nagkatinginan sila ng kanyang misis. Unti-unti kasing namutla ang mukha nito. Siya man ay napahawak sa tagiliran niya kung nasaan ang sukbit niyang baril sa loob ng jacket. Tinanong niya kung anong punto nito, pero parang gusto lamang silang itaboy at paalisin sa lugar na yon. Hindi malinaw ang huli nitong sinabi, pero sinasabi nitong may mangyayaring masama sa kanila, partikular na kay Mercedes kung maglalagi pa sila roon ng matagal. Nanindig ang mga balahibo niya nang magtama ang mga mata nila ng matanda. Parang bumigat din bigla ang kanyang paghinga, pero hindi niya inaasahang basta na lang itong tatalikod at aalis nang wala ng iba pang salitang iniwan at hindi man lang lumingon pa. Napahawak naman sa braso niya si Mercedes. Tila humilab daw ang tiyan nito, kung kaya't tahimik silang bumalik ng bahay. Ang hapon ay mabilis na nagdilim at ang paligid ay napuno ng ingay ng mga kuliglig. Hindi na sila nagluto pa at kumain na lang sila ng kanilang natirang baon. Si Mercedes mukhang nawalan ng gana. Siya naman ay hindi rin mapakali. Maya't maya ang pagdungaw ni Arju sa labas. Ramdam niyang may nanonood. Pero inisip niyang guni-guni niya lamang yun na sa madilim na gubat ay may mga matang parang hindi mula sa mga mata ng tao. Tahimik at lihim na nagmamatsyag sa kanila, kung kaya't maaga silang nagsara ng mga bintana at pintuan. Halos paalas 9 na ng gabi nang may kumatok sa pintuan. Matutulog na sana silang mag-asawa na mga oras na yun, pero hindi nila inaasahan ang bisita. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang flashlight at saka lumapit sa pinto. Mahina ang boses nito, pero matinis na mula sa isang babae. Ang sabi ng nasa kabilang pintuan, siya raw si Marina at kung pwede ba raw siyang makaistorbo. Nagkatinginan sila ni Mercedes. Parehong nagtatanong ang mga mata kung sino ba si Marina. Nang buksan ni Arju ang pinto, isang babaeng payat, balingkinitan at sobrang putla ang muka ang tumambad sa kanila. Mahaba ang buhok at mukhang basang-basa pa sa pawis o hamog. May dala itong basket na may laman ng kung ano-ano.
Humingi naman ito ng pasensya agad dahil sa pangiistorbo nito. Nabalitaan daw kasi nito ang pagdating ng apo ni Esper, kaya ito napasugod kahit gabing-gabi na. Hindi siya kumibo ng sandaling yun. Ang presensya kasi nito ay malamig sa pakiramdam. Ang mga mata nito ay parabang hindi lang siya ang tinitingnan, kundi pati na ang sinapupunan ng kanyang asawa. Napansin niya na napahawak si Mercedes sa tiyan nito. Mukhang humilab na naman daw. Sumabat naman si Marina na baka raw dahil sa pagod, may iniabot itong garapon na may lamang sabaw. Ayon pa sa kanya, may halamang gamot daw yung halo. Pampalakas ng resistensya at mainam sa mga buntis. Doon pa lang, kinutuban na siya sa layunin ng dalaga. Pilit namang nagpasalamat dito si Mercedes. Hindi rin naman nagtagal at nagpaalam na si Marina at mabilis na itong naglakad papalayo na hindi alam ni Arjo kung saan ito nanggaling o saan ito dumaan. Niwala silang narinig na yabag sa putikan na madadaanan bago marating ang pasimano ng pintuan ng bahay nila. Pagsarado ng pinto, agad niyang kinuha ang binigay nitong sabaw at inilagay sa tabi ng lababo. Ibinilin niya kay Mercedes ng mariin na huwag gagalawin o iinumin yun. Tumangulang ito, ngunit ilang sandali pa, nakita niya itong nakatingin sa saradong bintana na parabang may pinagmamasdan sa kawalan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Tinanong niya kung ayos lang ba ito at nilapitan ito. Napansin niya rin ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Binulong nito ang pangalan niya at sa kasunod nitong sinabi, parang may yelong dumaloy sa likod ni Arjo, na parang naaamoy raw nito ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At doon nagsimula ang tila bangungot nilang mag-asawa. Hindi niya alam kung kailan eksaktong nagbago ang oras sa paligid ni Mercedes. Pero sa 3 araw pa lamang nila sa kalawit ay parang may gusto nang magparamdam na kilabot sa kanila. Sa bawat pagdapo ng malamig na hangin sa bintana, parang may kasama itong bulong. At sa bawat paghaplos niya sa tiyan nito, parang may pumipigil na isang uri ng hindi maipaliwanag na puwersa na parang ayaw ipahawak ang sanggol sa kanya. At si Mercedes, siya ang mas naging malinaw na palatandaan ng pagbabagong yun. Magmula nang dumating si Marina, naging madalas ang pananahimik ni Mercedes. Hindi na ito makatulog pa na maayos. Hindi na rin ito ganadong kumain. Minsan ay nahuhuli niya itong nakatulala habang nakahawak sa tiyan at dinidilaan ang labi habang hinihimas yun. Parang hayop na nangangarap ng masarap na pagkain, nakatitindig balahibo at nakababahala. Isang hapon, habang inaayos ni Arjo ang bubong na may tumutulo, napansin niyang nakaupo ito sa balkonahe na nakaharap sa kagubatan. Hindi ito gumagalaw at sa kandungan nito ay ang basong tubig na ibinigay rito ni Lolo Marlito na siyang matandang nagbigay ng babala noon. Pinaghalong mga halamang gamot yun na para daw sa proteksyon ng bata. Nalaman nilang dating kaibigan pala ito ng lola ni Mercedes at isang manggagamot. Tinawag niya naman ito kinalaunan at pilit pinapasok sa loob upang hindi malamigan dahil makakasama yon sa bata. Lumingon ito sa kanya ng dahan-dahan na akala mo'y parang galing sa ibang mundo. Nararamdaman daw nito ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Gumagalaw ito tuwing dumidilim na at ayon pa rito, higit sa nagbigay kay Arjo ng matinding kilabot ay nang sabihin nitong muli ang pakiramdam na naaamoy nito yun. Naaamoy raw nito
ang anak nila. At nagawa pa nga nitong magbiro na amoy masarap pa raw ito gaya ng isang sariwang karne at gusto raw nitong matakam sa karneng yun. Umangat ang lahat ng balahibo sa katawan niya at bahagyang nanginig ang kanyang kalamnan. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Takot ba? Awa? Galit? O pangamba? Alam niyang hindi ganito ang kanyang asawa. Ang Mercedes na kilala niya ay malambing, masayahin at mapagkalinga. Hindi ito ang babaeng nagsasalita ng ganitong mga salita, na parang hindi na ito ang nagsasalita, kundi maibang boses na nangihimasok sa kanyang isipan. Kinagabihan, nagdesisyon si Arjo na muling dalawin si Lolo Mardito. Madilim na noon, pero dala niya ang lisensyadong baril niya at ang maliit na flashlight. Kailangan niya ng paliwanag. Ang bahay ni Lolo Mardito ay nasa paanan banda ng matarik na bundok na nasa gilid ng kakahuyan. Maliit lang ito at gawa rin sa kahoy, pero may mga kung ano-anong nakasabit sa pinto at ang paligid ay may mga bakas ng abo na tila guhit ng basbas o pananggalang. Inanyayahan siya nitong pumasok. Hindi pa man siya nakakapagpaalam. Nararamdaman daw nitong may kakaiba sa kanya. Umupo naman siya sa harapan nito at ipinagtapat niya ang malaking pagbabago ng kanyang misis. Naghalo ang lungkot at takot sa mga mata nito sa narinig. At kinuha nito ang isa sa mga bote sa kanyang mesa. Isang maliit na sisidlan na may lamang langis at kung ano-anong dahon. Ayon pa sa matanda, may laway raw na pumasok kay Mercedes at hindi galing sa isang tao. Natigilan siya at nagtanong, pero ang naging sagot nito ay parang bombang sumabog sa harapan niya. Ang asawa mo ay nilahian ng aswang. Hindi siya ginawang ganap, pero binigyan siya ng binhi. At kung hindi mo agad maagapan, hindi na siya babalik pa sa dating anyo. Dahil itong mga nilalang na ito, hindi sila basta nananakit lamang. Pinipili nila ang gusto nilang lahian at kapag pinili ka nila, binubulungan ka nila. Ginagapang ng kagutuman ang iyong kaluluwa, paunti-unti, hanggang sa hindi mo na makikilala ang sarili mo. At ang pinakamalakas nilang pinupuntirya ay ang mga nagbubuntis, lalo na kung ang sanggol ay malakas ang dugo. Tumango siya sa nanginginig na mga kamay, kahit halos hindi niya na maintindihan ang kabuuan ng sinasabi nito. Ngunit ang salitang aswang na binanggit nito ang halos magpalamig sa buong katawan niya. Napatingin siya sa mga kamay niya. Nakadama siya ng panghihina, ngunit buo ang loob at pilit nagpakatatag. Tinanong niya kung paano niya maililigtas ang mag-ina niya. May inilabas naman itong papel na may guhit ng isang halaman. Malaluya sa anyo, pero may pulang bulaklak sa dulo. Makikita niya raw yun sa bundok na sinasabi nilang pugad ng mga uwak. Sa tuktok daw noon namumulaklak ang halaman tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit hindi lang basta buwan, kundi yung pulang buwan, kagaya ng darating sa ikalawang gabi mula ngayon. Kailangan daw makuha ni Arjo ang ugat nito at hindi ang bulaklak, pero kailangan ay namumukadkad na ito. Ang pinigang katas noon ang siyang kailangan para ipainom sa kanyang asawa. At kung hindi niya raw yun magagawa, maaaring tuluyang mapahamak ang kanyang mag-ina, lalo na ang sanggol sa sinapupunan ni Mercedes. Hindi na siya nagtanong pa. Tinanggap niya ang papel at ang maliit na parang kompas na may mga ukit. Yun daw ang magtuturo sa kanya ng tamang direksyon.
Makalipas ang 2 araw, habang naghahanda siya para sa pag-akyat ng bundok, sinigurado niya munang ligtas si Mercedes. Inilipat niya ito sa bahay ni Lolo Marlito, katuwang ang apo nitong 15 anyos na si Toto. Doon muna ito mananatili habang wala siya. Ngunit bago pa siya makapagsimula sa gagawin niyang paglalakbay, nagbigay ng habilin at babala ang matanda sa kanya na hindi lamang pala mag-ina niya ang maaaring pakay ng aswang, kundi siya rin mismo, at kailangan niya raw maging handa dahil hindi lamang ang halaman ang hahanapin niya dahil baka nag-aabang din ang mga ito sa kanyang pagdating. At sa puntong yun, doon niya unang naramdaman ang malamig na paghipo ng kamatayan sa balikat niya. Hindi lang ito laban para sa asawa niya, kundi laban din ito para sa sarili niyang kaligtasan. Mag-aalas 6 pa lang yon ng hapon at habang si Mercedes ay nakahiga sa silid ni Lolo Marlito, umalis si Arjo dala ang mapa, ang maliit na karit na may baspas at ang kompas. Iniwan niya rin kay Lolo Marlito ang dala niyang baril. Sinabi niyang ibigay yon kay Mercedes dahil kung kinakailangan ay magagamit nila yon. Malaki ang tiwala niya sa matanda at nagkataon lamang ang naging unang impresyon niya rito na hindi ito gagawa ng mabuti. Pero sa huli ay napatunayan din ni Lolo Marlito ang sarili. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang langit, ramdam niyang hindi siya nag-iisa ng mga panahong yun, na para bang nahihinuha niya, may mas nauna na sa kanya na kalaban sa kanyang pupuntahan. Hindi niya makakalimutan ang lamig ng hangin ng gabing yun, parang balahibong dumadampi sa batok niya, na parang daliring malamig na nangingiliti. Tulad ng babala ni Lolo Marlito, iba ang katahimikan ng bundok ng mga uwak. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng kagubatan, kundi katahimikang tila may nakasilip sa bawat anino ng punong kahoy, bawat kumpol ng damo at bawat lubak ng lupa na kanyang nadadaanan. Bitbit ni Arjo noon ang knapsack bag na pinaglagyan niya ng kanyang baon, ang mapa, ang binasbasang karit at ang munting ilawan na pinahiran ng langis ng nyog at pinaghalong ugat ng ginawang anting-anting ni Lolo Marlito. Hindi ito ordinaryong gasera lamang. Ang sabi pa ng matanda, pag may aswang raw sa paligid, nangingitim ang apoy noon. Hindi pa man siya nakakaabot sa kalahati ng kanyang dinadaanan, napansin niyang unti-unti nang kumukupas ang liwanag ng ilawan. Natigilan siya, naging kulay itim nga ang apoy. Ang unang bahagi ng bundok ay parang simpleng kagubatan lang na may makapal na mga damo, may mga hayop sa paligid na humuhuni gaya ng mga ibong nagkakantahan. Pero habang papataas ang inaakyat niya, nawawala ang mga ingay, nawawala ang mga huni ng kuliglig at mga ibon. Natitira na lang ay ang sarili niyang mga yabag at ang hingal na parang may tumatakbong kung ano sa kanyang dibdib. Hindi niya sigurado kung ilang oras na siyang naglalakad ng mga panahong yun, pero bigla siyang nakaramdam ng pangangapal ng paligid. Hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Nang lingunin niya ang paligid, wala naman siyang napapansin o nakikita. Pero habang naglalakad siya, naririnig ni Arjo ang mga tuyong dahon na parang inaapakan na hindi galing sa kanya. Parang mga yabag ng paa, minsan malambot at minsan ay parang gumagapang. Hanggang sa may biglang bumagsak mula sa itaas
ng punong kahoy. Isang malaking paniki ito, itim na itim at may mapupulang mga mata. Bumagsak ito ilang hakbang sa harapan niya, saka bumaluktot at bumalik sa lilim ng mga puno. Halos mapabitaw siya sa dala niyang ilawan. Hindi yun normal at hindi rin yun mukhang hayop. May nararamdaman din siyang presensya sa paligid. Hindi lang mula sa takot kundi sa galit. Galit na mula sa nilalang na parang hindi matanggap na may umaakyat sa lugar nilang isang sagrado. Sa nanginginig na mga kamay, dumukot siya sa bulsa ng suot niyang pantalon at hinaplos ang maliit na pananggalang na may orasyon. Nilaplos yun sa langis na ibinigay ni Lolo Marlito. Sinimulan niyang bulungin ang panalangin na itinuro nito sa kanya bago siya umalis. Napakurus siya at nagdasal hanggang sa muli niyang narinig ang pagkaluskos sa bahaging kanan niya. Hawak ang karit, lumakad siya ng mas mabilis. Hindi niya na iniintindi pa ang mga sugat o gasgas na tinamo niya dahil sa mga talahib at sangang nadadaanan niya. Ang mahalagay makuha niya ang ugat, ang makabalik siya at mailigtas ang kanyang mag-ina. Nang sumapit ang 3 oras ng paglalakad ni Arjo, nakita niya ang pamilyar na tanawin mula sa guhit ng mapa. Isang bato yun, kulay abo at may ukit na parang sa ahas. Yun ang tanda sa tingin niya. Sa may paanan ng batong yun, naroon daw ang halamang gamot na kailangan niyang makuha. At sa itaas, kitang-kita niya ang pagsilip ng pulang buwan sa pagitan ng makakapal na ulap. Hindi ito ang karaniwang buwan. Animo may dugong nakabalot sa bawat gilid nito at parang umiilaw ang paligid. Sumabog ang liwanag nun sa kagubatan. Mapulang liwanag na kay lamig sa pandama na parang nanunusok pa sa pakiramdam. Ngunit hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Bago pa siya dagain dahil sa takot, dumukot siya ng maliit na pala at nagsimulang hukayin ang gilid ng batong may marka. Nang makita niya ang halaman, ay para nga itong luya, pero kulay abo ang balat at mapula ang ugat nito. Pinutol niya yun sa 2 at inilagay sa lalagyang basyo ng tubig. Akmang maghahanda na siya para umalis. Sandali siyang natigilan at huminto upang pakiramdaman ang paligid. At doon niya naamoy ang panganib. Hindi niya ito napansin at nakita agad. Una, naamoy niya lang ang singaw ng lupa na may halong lansa. Sunod, naramdaman niya ang paggapang ng hangin at nang lumingon siya sa kanyang likuran, doon niya ito nasilayan. Isang babaeng halos hindi na mukha ng tao, nakasabit sa sanga ng puno. Ang paay nakabaligtad, ang mukha'y walang mababakas na emosyon. Ngunit ang mga mata, namumulayon at mabalasik. Parang hawig ni Marina sa isip pa niya. Ngunit mas nakakatakot ang anyo nito. May ibinubulong ito sa hangin hanggang sa makarating yun sa kanyang pandinig. Parang tinutukoy nito ang tungkol sa halamang gamot na hinukay niya. Humigpit tuloy ang hawak niya sa sukbit na knapsack. Napaatras siya at hinugot ang karit sa baywang at itinapat sa direksyon ng nilalang. Kung yun nga ang tinutukoy nito, magkakamatayan muna sila bago nito yun makuha. Ngumisi ito at lumitaw ang mga ngipin na mahaba at kulay itim. At halatang matatalim gaya sa isang pangil ng paniki na nakita ni Arjo. Halos manlambot siya pero pilit nagpapakatatag at tinigisan ang ekspresyon ng mukha upang ipakita ritong matapang siya. Bigla naman itong tumalon pababa. Iniharang niya ang sukbit niyang bag at karit ng sumugod ito.
hanggang sa masagi siya nito sa kanyang balikat na siyang ikinabagsak niya sa damuhan at halos tumambling pa siyang gumulong pababa ng mababang bangin. Ngunit bago pa siya nito masunggaban ulit, naitaas niya ang karit na mahigpit niya pa ring hawak na tumama naman sa tagiliran nito na siyang ikinaatras ng nilalang. Umungol ito sa sakit at napaurong sa lilim na mga puno, mukhang sandaling nagtago. Duguan ito sa tingin niya, pero ang dugo na nasilayan niya ay kulay itim, malapot din yun at amoy bulok na karne. Nang ilawan niya ito gamit ang maliit niyang flashlight. Yun ang ginamit niya nang mabitawan niya ang lampara. Hindi na siya naghintay pa na muli itong sumugod. Tumakbo siya, bitbit ang bag na pinaglagyan ng halaman pababa ng bundok. Pilit niyang nilabanan ang takot niya at panghihina ng mga tuhod. Ginawa niyang lakas ang isiping kailangan pa siya ng kanyang mag-ina. Halos 2 oras siyang walang tigil na tumatakbo. Sa kanyang likuran, naririnig niya pa rin ang paghabol nito. Minsan ay may marahang tapak sa mga sanga. Minsan ay may tilipa ng isang paniki. Minsan parang may umiihip din sa batok niya na may mabaho at mainit na hininga, na parang galing sa bituka ng isang bangkay. Halos masuka siya, kinilabutan at nanginig sa pinaghalong kaba at takot. Sa isang kurbada ng daan, muntik na siyang mahulog sa bangin. Mabilis naman siyang kumapit sa ugat ng puno at iniwasang madulas. Nang makatawid siya, muling sumulpot ang anyo ni Marina mula sa kanyang kanan. Hindi siya nagkakamali. Kung gayon, siya nga ang aswang. Umigkas ang mga kamay nito gamit ang mga kuko. Nasugatan ang kaliwang braso ni Arjo nang hindi siya halos makailag. Sa akin ang bata! Kanya raw ang bata sa sinapupunan ni Mercedes. Magiging katulad daw nila ito at huwag niya na raw tangkain pang lumaban. Pero dahil sa narinig, halos mandilim ang paningin ni Arjo at napuno siya ng galit at determinasyon. Biglang nanaig ang puot sa kanyang dibdib kaysa takot sa maaaring mangyari sa mag-ina niya. Sa impyerno ka magpaliwanag! Sabay tagpas ng karit sa mukha nito. Tumama ito sa pisngi ng nilalang at parang natunaw ang bahagi ng balat doon. Tumalsik pa ito paatras. Nagpatuloy naman siya sa pagtakbo ng hindi na lumilingon pa at ng mga sandaling yon, hindi niya hinayaang manaiglagi ang takot at pagiging duwag. Sa di kalayuan ng tinatahak niyang daan, may natanaw siyang liwanag na mukhang mula sa isang maliit na kubo. Baka yun na ang sinasabi ni Lolo Marlito na kubo ng mag-asawang magsasaka sa kabilang bahagi ng bundok ng mga uwak. Lumapit siya roon at kumatok. Halos mawalan ng lakas ang kanyang mga kamay, pero halos magiba pa rin ang pinto sa kanyang pagkatok. Isang lalaking matipuno ang bumungad mula sa loob at may hawak itong itak. Sino yan? At anong kailangan mo? May problema ba? Bakit mukha ka nagmamadali? Isa akong pulis. Ako si Arjo. Kailangan ko lang ng pansamantalang masisilungan. May umahabol kasi sa akin. Pwede mo ba akong patuloyin muna? Pasensya na sa estorbo, pero kailangan ko lang magpahinga. Aalis din ako agad. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako masamang tao. Mula sa loob, sumilip ang isang babae na mukhang nagdadalang tao rin. Muli siyang natigilan ng sandaling yun. Nabalik lamang si Arjo sa kasalukuyan nang pinagmadali siya ng lalaking makapasok. At sa gabing yun, alam niyang hindi pa rin siya makakaligtas, lalo na sa kanyang nalaman. Akala niya, humupa na ang panganib, pero may mga nilalang talaga na ayaw sumuko.
hindi sumusunod sa lohika at walang takot sa Diyos. At sa gabing yun, sa gitna ng bundok ng mga uwak, natutunan niya na ang tunay na kalaban ay hindi basta-basta tumitigil, lalo na kapag gutom na gutom ang mga ito. Pinatuloy siya na mag-asawa sa kanilang maliit at payak na tahanan. Ang lalaki ay nagpakilalang si Badong at isang magsasaka. Matangkad ito, bagamat may kapayatan, ngunit matikas ang tindig. Ang may bahay naman nito ay nagngangalang Minda at nasa 4 na buwan na raw itong nagdadalang tao. Halos mapako si Arjo sa kanyang pagkakatayo. Humigpit din ang hawak niya sa hawakan ng dala niyang karit. Mabait ang mag-asawa at higit sa lahat, walang bahid ng pagdududa sa mga salitang binitawan niya kahit pa may mga mantsa ng dugo sa kanyang damit at sugat sa braso. Hindi raw maunawaan ni Badong ang lahat habang pinapahira nito ang sugat niya ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Pero may mga kababalaghan daw talaga sa lugar nila. Tahimik lang si Minda habang nakaupo sa isang bangketo. Pero kapansin-pansin ang paminsan-minsang paghawak nito sa tiyan na parang may nararamdamang hindi may paliwanag. Gusto niyang sabihin ang tunay na nakita niya na isang aswang ang umahabol sa kanya. Ngunit ayaw niya namang matakot ang dalawa at maisipang paalisin siya sa kanilang tahanan. Dahil sa haba ng nilakad at tinakbo niya, halos nangangatog pa rin ang mga tuhod niya. Pero mukhang may ideya na si Badong kung ano talagang nilalang ang naengkwentro niya. Ngayong kabilugan ng buwan, lumalakas daw talaga sila, lalo na kung may buntis sa paligid. Dahil sa sinabi ni Badong, napatingin ang asawa nito at bakas ang anyo ng matinding pagkabahala. Hindi makasagot si Arjo ng mga sandaling yun. Sa puso niya, alam niyang may posibilidad. Ang mga nilalang na ito ay hindi lang basta gutom dahil nabubuhay rin sila sa takot ng kanilang nagiging biktima. At siya ang nagdala ng panganib sa buhay ng mag-asawa na walang ibang ginawa kundi ang magmagandang loob lamang na patuloyin siya. Nang lumalim na ang gabi, tumila na ang ulan na basta na lang bumuhos at panakanakang bumabagsak sa bubungan. Sa loob ng silid, tanging huni ng kuliglig at langitlit ng kawayan ang maririnig. Hindi siya makatulog. Nakatulog na ang mag-asawa pero nanatiling bukas ang mga mata niya. Hawak ang karit na nakasandal sa dingding. Taimtim na nagdarasal habang nakahalik sa kanyang singsing na nasa palasingsingan niya. Hanggang sa may narinig siya. Mukhang galing sa itaas ng bubungan. Unti-unti siyang tumayo at itinapat ang ilawan sa bubungan. May butas na manipis sa pagitan ng bubong na gawa lamang sa kalahating pawid at manipis na yero. Nagsimula na ang mga kaluskos mula roon at may mga yabag na hindi pangkaraniwan. Maliksi at may talim, parang mga kuko sa yero na nakangingilo. Inikot niya ang silid. Agad din siyang napatingin ulit sa itaas nang biglang tila may mga basyong bote sa bubungan ang gumugulong at sunod-sunod yun na ayon pa kay Lolo Marlito ay isa raw yung babala o palatandaan na may lumilipad sa itaas. Isang aswang. Hinigpitan niya ang hawak sa nagsisilbi niyang sandata at tinungo ang kwarto ng mag-asawa. Pabulong na ginising niya si Badong dahil tanging manipis na kurtina lamang ang nagsisilbi nilang pinto sa kwarto. Agad naman itong nagising at nagtanong. Binalaan niya itong huwag mag-iingay o ang lumabas ng bahay anuman ang mangyari.
dahil laban niya ang pagpuksa ng mag-isa sa aswang na yon, sapagkat siya ang tanging pakay nito. Ngunit ikinagulat nila ang pagtili ni Minda. Napatingin sila sa bubungan. Doon ni Arjo nakita ang tila sinulid sa nipis na mahabang dila, pumapasok sa butas ng bubong, gumagapang pababa at papunta sa sinapupunan ni Minda. Pareho silang nagulat ni Badong at hindi agad nakagalaw. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ng tila para itong ahas. Nang makita niya ang dulo nito, may parang sipit o bunga ngayon na parang may isip at layunin. Itinaas niya ang karit at walang pag-aalinlangang tinaga ito. Tumilamsik ang itim na dugo mula roon, kasabay ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na hiyaw mula sa bubungan na animo isang alulong ng halimaw na nasugatan. Hinabilinan niya si Badong na maghanda at bantayan ang kanyang asawa na kasalukuyan pa rin namimilipit sa sakit dahil sa paghilab ng tiyan nito. Dinala naman nito si Minda sa kusina nila at kumuha ng asin at maraming bawang. Nagsaboy sila ng asin sa palibot ng bahay at isinabit sa leeg ni Minda ang bugkos ng bawang na pinatanggalan ng balat bilang paghahanda nila ng gabing yun. Pero mukhang walang epekto yun sa aswang na nagawa pang mag-anyong tiktik para lang atakihin ang asawa ni Badong. At sa sobrang galit ni Badong, hindi niya inaasahan ang kasunod na ginawa nito. Dala ang itak, lumabas ito ng bahay, tangan lamang ang isang lumang lampara. Sumigaw ang asawa nito na huwag siyang iiwan, pero mukhang buo na ang loob ni Badong na harapin ang aswang. Binigyan niya lamang ng maliit na punyal na may basbas si Minda at sinundan ang asawa nito sa labas dala ang maliit na flashlight. Ngunit gayon na lamang ang pangamba ni Arjo at takot nang masaksihan niya ang pakikipagpambuno nito sa lumilipad na nilalang. Iwinasiwas nito ang itak, ngunit mailap ang nilalang. Nang akmang susugod muli ang halimaw, itinulak niya palayo si Badong at siya naman ang humarap dito. Hindi niya alam kung si Marina pa rin ba yun, pero ang hitsura nito ay mas mukhang hayop o halimaw kaysa dati at baluktot ang mga braso nito na may mahahabang kuko at ang mukha ay waring natutunaw na parang may dalawang balat na nagsasalpukan. Mayroon din itong mga pakpak na gaya ng sa paniki. Inatake siya nito matapos nitong magpakawala ng mahabang ungol. Nang sunggaban siya nito, nabitawan niya ang hawak na flashlight. Pero sa tulong ng pulang buwan, naaninag niya pa rin ito na muntik nang sumunggab sa leeg niya. Mabuti na lang at naitaas niya ang karit at tinagpas ito sa balikat. Napaungol naman ito lalo at umatras. Mukhang nagbabalak na lamang tumakas. Akmang hahabulin niya ito, ngunit napahinto siya at napalingon sa kinaroroonan ng kubo. Narinig niyang sumigaw si Badong at mukhang galit na may kasamang hinagpis. Naisip niya kaagad ang asawa nitong naiwan sa bahay. Kumabog ang dibdib niya at kinabahan ng gusto. Hindi! Ang asawa ko! Minda! Hindi! Napahawak si Arjo sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at maramdaman. Pero nakita niya ang pag-iyak ni Badong habang niyayakap ang asawa nitong nakahandusay na sa lupa. Nang maabutan niya ang mga ito sa maliit nilang sala na walang sahig. Sa lapag, nagkalat ang dugo mula sa mga binti ni Minda at napansin niyang hindi na ito gumagalaw pa. May bakas rin ng dugo ang isa nitong kamay na mukhang nagmula sa sinapupunan nitong may bahid din ng dugo. Halos mapaluhod siya sa panghihina dahil sa kanyang nasaksihan. Nang mga sandaling yun,
hindi niya napigilang sisihin ang kanyang sarili dahil alam niyang may kasalanan siya sa nangyari sa asawa ni Badong. Akmang magsasalita sana siya nang lumingon sa kanya si Badong at pinukol siya nito ng nagbabagang tingin na may halong hinanakit. Hindi niya napigilang mapaatras dahil sa nakikita niyang emosyon sa mukha nito. Alam niyang gusto siya nitong sisihin sa nangyari, pero nanatiling hindi kumikibo si Badong at tahimik lamang nang umuingoy habang yakap pa rin ang wala ng buhay na asawa nito. Lumipas ang ilang minuto bago nahimasmasan si Badong. Ngunit sa sumunod nitong naging aksyon, lalo siyang nabahala at halos kumawala sa kanyang dibdib ang puso niya dahil sa kaba. Sukbit ang itak. Tumayo ito at walang lingon na lumabas ng bahay nito. Hindi na niya ito nasundan pa, parang ipinako sa kinatatayuan niya. Naghintay siya noon kung babalik ba si Mang Badong, pero lumipas ang 2 oras. Walang Badong na nagpakita, kaya't nagdesisyon na lang siyang umalis matapos takpan ng kumot ang katawan ni Manang Minda. Bitbit ang halamang gamot at ang nadaramang pagnanais na makaganti. Nagpasya siyang bumaba ng bundok at bumalik kay Mercedes. Tapos na ang paghahanap at panahon na para muling lumaban. Sa unang liwanag ng umaga, sa ilalim ng pulang langit, sinimulan niya ang pagbaba ng bundok. Bitbit ang galit, ang takot at ang pag-asang hindi pa huli ang lahat. Habang pauwi si Arjo, bitbit ang halamang ugat. Bitbit niya rin ang bigat ng naging karanasan niya. Hindi niya na rin mabilang kung ilang beses niyang inisip na baka hindi na niya madatnan pa si Mercedes na buhay. Bawat yabag pababa ng pugad ng mga uwak ay parang may mga matang sumusunod sa kanya. Kahit sumisikat na ang araw, nanatiling malamig ang simoy ng hangin, pero hindi yung preskong lamig, kundi yung tipo ng lamig na parang may pinaglalamayang patay. Hindi pa rin siya makalimot sa sinapit ng mag-asawang tumulong sa kanya, lalo na sa nangyari kay Manang Minda. Nasa loob ng sinupupunan nito ang inaasahan nilang pag-asa, ngunit sa isang iglap, sinipsip yun ng halimaw gaya sa anyo ng babaeng pinaghihinalaan niyang siyang aswang. Isang batang hindi na isinilang, kinain habang nasa sinapupunan pa. Hindi ito basta laban lang para sa buhay ng mag-ina niya. Kailangan niya ring makuha ang hustisya para sa lahat ng nawala. Nang marating na niya ang daanan malapit sa kubo ni Lolo Marlito, halos habol niya ang kanyang paghinga. Pawis, dugo at putik ang bumalot sa kanyang katawan. Halos hindi na niya maramdaman pa ang sugat sa braso niya, pero tanging isang bagay lang ang nasa utak niya noong mga panahong yun, ang makarating agad kina Lolo Marlito. May painom kay Mercedes ang katas ng ugat bago pa mahuli ang lahat. Pagkarating niya sa bahay ng manggagamot, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi ang sigaw ni Mercedes. Halos mapunit ang lalamunan nito sa pagtawag ng pangalan niya. Agad siyang napatakbo sa loob, hinawi ang kurtina ng silid. At doon nakita ni Arjo ang asawa. Nakahiga si Mercedes sa isang katre na gawa sa kawayan. Nanginginig ang katawan nito. Nakagapos ang mga kamay at paa habang pinipigilan ng apo ni Lolo Marlito na si Toto. Sa gilid ng kama ay naroon ang matanda, abalang-abala sa paggawa ng orasyon habang ginugupit at pinupulbos ang ilang dahon at halamang gamot. Pagtingin niya kay Mercedes, halos hindi na niya ito makilala pa. Namayat ito ng husto sa hindi malamang dahilan. Gayong isang gabi lamang ang nagdaan mula nang umakyat siya ng bundok. Nanlilisik din ang mga mata nito at naglalaway, na parang hayop na nilalagnat at inaagawan ng ulirat.
Ngunit ang pinakanakakilabot pa sa lahat ay ang tiyan nito. Hindi na ito parang tiyan ng 7 buwang buntis, kundi parang kambal na ang laman nun o higit pa. Umaalon yun na gumagalaw na parang may mga kamay at paa sa loob na pilit gustong lumabas. Ang balat at kaugatan sa paligid nito'y halos puputok na. Diyos ko, anong nangyayari sa kanya? Bakit nagkaganito ang asawa ko? Mabutit umabot ka. Ibigay mo sa akin ang halaman. Magmadali ka. Iniabot naman niya ang sisidlan ng pinagpigaang katas ng ugat dito sa nanginginig na mga kamay. Mabilis naman yung kinuha ng matanda at hinaluan ng mga pinulbos nitong dahon at itim na langis mula sa isang bote at pinakuluan yon sa maliit na palayok. Nagtalsikan ang baga nang idagdag nito ang huling sahog kasama ng isang patak ng dugo mula sa sugat niya sa braso. Walang gamot na tumatalab kung hindi bahagi ng dugo ng lalaking pinagmulan ng binhi. Yun ang katotohanang halos hindi maproseso ng utak ni Arjo. Ang laway raw ng aswang ay maaaring magpasimula ng salinlahi. Ngunit ang dugo ng ama ang magsasara sa ugnayan. Maya-maya pa'y natapos din ito at sinandok gamit ang tasang gawa sa kahoy na may simbolo. Kailangan niya raw yung ipainom kay Mercedes. At sa nanginginig na mga kamay, lumapit siya sa kanyang asawa. Nang makita siya nito, kumalma ito ng bahagya. Pero sa isang iglap lang ay bigla ulit itong napasigaw. Pilit na bumangon at kinagat ang isa sa mga tali sa kamay. Nabitawan ni Toto ang kabilang kamay nito at sa bilis ng mga pangyayari, sinunggaban siya ni Mercedes. Sa akin siya! Akin ito! Hindi mo siya makukuha! Hawak ni Arjo ang tasa. Naitapon ito sa lupa habang sinusubukan niya itong iwasan. Hindi niya ito kayang saktan dahil mahal niya ito. Pero bago pa ito makalapit ulit, mabilis na kumuha si Lolo Marlito ng isa pang tasa. Kinuha ang natirang inumin sa palayok at isinalin. Arjo! Pigilan mo siya! At pilitin mo! Hinawakan niya naman si Mercedes. Pinigilan niya ito sa ulo at pinisil ang panga nito. Ibinuhos ang kalahati ng laman ng tasa sa bibig nito nang mabilisan pero maingat. Nagwawala ito at pilit iniluluwa ang nainom, ngunit ang kalahati ay nalunok din ito. Kahit mangiyak-ngiyak na siya, ay pinilit niyang maging matatag at maging malakas para sa mahal na misis. Inisip na isa siyang matapang na alagad ng batas, kaya dapat matapang niya ring harapin anuman ang magiging kahihinatnan ng lahat. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Mercedes. Parang nilalamon ng sarili nitong katinuan. Ang alon sa tiyan nito ay biglang huminto. Ang mga mata nitong namumula ay pumikit na mariin. Umatungal na lang ito bigla dahil siguro sa sakit. Nang humupa ang lahat, napaluhod si Arjo sa gilid ng higaan. Nanginginig niyang niyakap ang katawan ng asawa. Hindi niya alam kung nailigtas niya nga ba ito o tuluyan na itong nawala sa kanya. Pero sa huling hikbi nito, narinig niyang muli ang tinig ni Mercedes. Arjo, anong nangyayari? Lumipas ang ilang oras, sa wakas nakatulog din si Mercedes. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting bumalik. Ang tiyan nito, bagaman hindi bumalik agad sa normal, ay hindi na gumagalaw ng kakaiba. Para na itong bagong laya sa isang bangungot na mas malala pa sa impyerno. Nakailag tayo sa kamatayan ngayon, iho.
Pero hindi ito ang huling pagsubok. Hindi pa siya ligtas. Nasa panganib pa rin ang buhay ng asawa mo. Pero bakit? Nainom na niya ang gamot, di ho ba? Oo. Ngunit may marka sa loob ng katawan ng asawa mo. Isang tanda na inilagay ng aswang na tulad sa isang pananda. Kaya kahit saan kayo magtago, matutuntun pa rin nila kayo. Kung ganun, kailangan akong tatapos sa kanya. Napapikit siya sa pagod at takot. Ang pinakiiwasan niya, hindi pa pala tapos. At sa puntong yon, alam niyang hindi na siya basta isang pulis lang. Hindi lang siya basta ordinaryong lalaki. Siya ang pinili ng tadhana na wakasan ang sumpang yun na bumalot sa kanyang mag-ina. Siya ang kailangan na sumugpo sa nilalang na gustong kumain ng mga sanggol at nagtatangkang sirain ang buhay ng kanyang pamilya. Akala niya noong mga panahong yon, sa pag-inom ni Mercedes ng halamang gabot, tuluyan nang magwawakas ang bangungot. Pero gaya ng sinabi ni Lolo Marlito, na ang sumpa ng laway ay hindi basta nawawala. Ang punlay maaaring mamatay, ngunit ang palanda ay parang uling na ginuhit sa balat ng mismong kaluluwa. Hindi mo ito basta mabubura. Hanggang sa dumating na nga ang siyang nagbigay ng tila sumpa. Gabi ng ikalawang araw mula nang gumaling si Mercedes. Nakabalik na silang mag-asawa sa lumang bahay ng yumaong lola nito. Mula nang makaengkwentro ni Arjo ang aswang sa bundok, alam niyang hindi basta-basta ang kalaban nila. At mula nang malaman ni Lolo Marlito ang nangyari sa mag-asawang magsasaka, kahit ito ay hindi rin napigilang manlumo at mapaluha. Noong araw ring yun ay humingi ito ng tulong sa mga taong naninirahan doon upang tulungan ang mag-asawa at nang mailibing na rin ang katawan ni Manang Minda. At akala nila makakapagpahinga na rin si Mercedes nang makabalik sila. Pero bago pa magtakip silim ay kakaiba na ang ihip ng hangin. Parang may dumadaing sa pagitan ng mga sanga ng puno at parang may humahagik-gik sa paligid. Tahimik lang si Mercedes habang hinihimas ang tiyan nitong unti-unting bumabalik sa dati nitong laki. Matamlay ito at halos walang gana sa pagkain. Pero hindi ito nagrereklamo. Sa bawat halik niya sa noon nito, umaasa siyang bumabalik na ito sa dati. Naisipan na rin nilang lumuwas pa palungsod kinabukasan dahil hindi na sila ligtas pa sa isla. Nang dumating ang pagkagat ng dilim, nakaabang lang siya. Lahat ng pwedeng gamitin ay pinaghandaan ni Arjo. Gaya ng karit na may basbas ni Lolo Marlito, ang latigo na gawa sa buntot pagi, at ang mga bote ng langis na may orasyon na nakahanay sa mga bintana at pintuan. Nang lapitan niya ulit si Mercedes, nagsabi ito sa tila na nagmamakaawang tono na wag muna siyang aalis sa tabi nito dahil nararamdaman daw nito ang pagdating nila at may ideya na siya kung ano ang tinutukoy nito. Hindi siya sumagot dahil maging siya ay ramdam na rin ang presensya nila. May kasamang lagitik ang bawat kilos ng hangin. May panakanakang mga yabag sa bubungan. Bagamat wala naman silang alagang pusa o manok, pero parang may mabigat na gumagapang sa ibabaw ng bahay. Ang mga bote na isinabit niya roon ay nagsimulang gumalaw ng marahan. Nang magsimula ang unang tawa o hagikgik na mukhang galing sa aswang na nanggagaling sa itaas ng bahay, alam niyang huli na para tumakas pa. Isang malakas na pagbagsak sa bubungan na gawa lamang sa pawid ng kusina ang kanilang narinig kinalaunan. Tumilapon ang ilang gamit doon
at sumingaw ang amoy ng bulok na laman. Agad niyang hinawakan ang karit at lumapit doon. Doon ito nagpakita at hindi na niya ikinagulat pa nang malamang si Marina ngayon. Ngunit ibang-iba na ito. Ang dating maganda at palangiting babae, ngayon ay isa ng nilalang na hindi na kayang ikaila pa ang tunay na anyo. Baluktot ang mga buto sa likod nito na parang may bukol na umaalon. Ang balat nito ay kulay aburin, waring tuyo at nagbibitak-bitak pa. May mga itim din na ugat sa gilid ng mga mata nitong naninilaw, bagamat may mapulang bilog sa bawat gitna, kagaya ng nakita niyang paniki sa bundok. Kumusta na ang anak ko, Arjo? Lumalakas na ba? Nagugutom na ba sa laban? Tigilan mo na kami. Hindi mo na kami kayang kontrolin pa. Tapos ka na! Tapos? Hindi pa ako nagsisimula, mahal kong pulis. Ang lahi ko'y inilagak na sa katawan ng asawa mo. Ang anak nyo, hindi na siya ganap pang tao. Sinungaling ka! Kapag isinilang yan, magiging isa na siya sa amin. Sinugod siya nito ng napakabilis. Parang tuko itong kumapit sa haligi ng nagsisilbing pinto ng kusina. Sabay talon nito sa direksyon ni Arjo. Nasalag niya ang unang igkas ng kamay nito gamit ang karit. Tumilamsik ang itim na dugo mula sa sugat na natamo nito sa braso. Mamatay ka na! Sabay hagupit niya ng latigo sa leeg nito. Napahiyaw naman ito at umatras. Nagtalsikan ang mga bubog ng basag na mga baso at pinggan na nagkalat nang maihagis niya ito sa sahig gamit ang lakas ng suntok niya. Tumama rin ang ulo nito sa gilid ng mesa, ngunit sa halip na mawalan ng malay, ngumisi pa ito na parang demonyo. Sinabi rin itong hindi ito basta-basta napapatay dahil isa ito sa may matandang dugo at isa ito sa mga huling babaeng may lahing tiktik at wakwak. Ibig sabihin din doon, mukha lamang pala itong mas bata kay Mercedes, pero ang totoo ay mas matanda pa ito kay Lolo Mardito. Sa sulok ng silid, nakita niya si Mercedes na nakatingin sa kanila. Nanginginig ito. Nakatayo ito habang hawak ang tiyan. Dumaing ito na hindi niya na raw kaya pa. Pumasok ka muna sa kwarto. Pakiusap, huwag kang lalabas. Ngunit huli na ang naging babala niya. Nagbago ulit ng anyo si Marina. Sa harap nila, unti-unti itong lumaylay pabaliktad. Tumigas ang mga daliri nito na parang kuko ng agila. May mga pakpak na tumubo sa likod nito na parang balat ng paniki. Lumakas ang halakhak nito habang ang dila nito ay bumaba hanggang tuhod. Gumagapang palapit kay Mercedes. Noon din napagtanto ni Arjo na hindi ito ang tiktik na umatake sa bubungan nila Mang Badong na siyang pinutulan niya ng dila. Ibig lang sabihin nun, hindi nga ito nag-iisa. Napasigaw naman si Mercedes na siyang nagpabalik sa kanya sa ulirat. Kaya agad niyang sinugod si Marina. Tinaga niya ang dila nito. Tumalsik yun at tumilapo ng kalahati. Napatili ito ng nakakarindi at namilipit sa sahig. Layas! Wala ka na sa lugar mo, kaya umalis ka sa pamamahay namin! Bago pa ito makabangon, binuhusan na niya ito ng buong bote ng langis na may dasal. Sumigaw naman ito at nagliyab ang bahagi ng braso nito. Umatungal ito habang gumagapang palabas ng bahay mula sa bubungan at hindi niya na ito nasundan pa dahil sa pag-aalala kay Mercedes. Pero nagbanta pa itong hindi raw nila siya maiiwasan
At kahit saan daw ay pupuntahan sila nito at hahanapin. Naglahong parang usok si Marina matapos yun. Iniwang mabaho ang buong paligid ng bahay. Ilang minuto namang natulala si Arjo. Hinihingal habang hawak pa rin ang karit at latigo sa magkabilang kamay. Sa kanya lang nilapitan si Mercedes at inalalayan ito nang humupa na ang pinaghalong takot at galit sa dibdib niya. Hawak pa rin nito ang tiyan. Nanginginig ang labi nang sabihin nitong gumagalaw na naman daw ang bata sa sinapupunan nito. Mas malakas na raw yun at napapadalas na. Hinawakan niya naman ang kamay nito at pilit nitong inalo at pinakalma. Hindi pa tapos ang laban, ngunit alam niya na ngayon na hindi lang si Marina ang aswang. May mas malakas pa at mukhang matagal na silang naghihintay. At ang anak nila ni Mercedes, maaaring hindi lang biktima, kundi ito rin ang susunod na gusto nilang lahian. Nailigtas man ang kanyang misis sa pagiging yanggaw, pero hindi ang anak nila sa sinapupunan nito. Hindi pa man nakakahiga sa katre si Mercedes noon ay humilab na ang tiyan nito. Pakiramdam daw nito ay manganganak na ito. Hanggang sa hindi na nga nito napigilan pang humiyaw dahil sa matinding sakit. Nataranta naman si Arjo at hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa halos hindi na makasigaw pa si Mercedes sa sobrang kirot. Ngunit ang mga palad nito ay halos bumaon na sa lumang banig. Tumutulo ang pawis sa noo nito kahit malamig ang hangin mula sa labas. Hinaplos-haplos niya ang buhok nito at pinunasan ang mukha. Halo-halo ang emosyon niya ng mga sandaling yon. Halata sa anyo ng misis niya ang takot. Hindi pa ito oras ng panganganak nito at hindi pa ito dapat mangyari. At alam nilang may kakaiba nang nangyayari sa ipinagbubuntis ni Mercedes. Kalahating oras pa lang ang nakalilipas mula nang umatras si Marina, ngunit ang buong paligid ay tila hindi pa rin bumabalik sa normal. May amoy pa rin ng sinunog na balat at ang mga bulong ng hangin sa labas ay parang may dalang panibagong panganib. Biglang may kumatok. Sunod-sunod yun. Kasunod ang sigaw ni Lolo Marlito mula sa labas. Iho! Pagbuksan mo kami! Magmadali ka! Buksan mo ang pintuan! Bilisan mo! Dali-dali naman niyang binuksan ang pinto at sandaling iniwan ang asawa. At pumasok si Lolo Marlito na may bitbit na sako na naglalaman ng kung ano. Kasunod nito ang isang ginang na may dalang malaking batya. Tapos ay dalawang lalaki na pamilyar sa kanya bilang mga anak ni Mang Atong. Sila ang tinaguriang mandirigmang bukid sa kanilang lugar dahil ilang beses na rin daw nilang naengkwentro ang mga aswang dahil sa mga misis nila na gusto rin daw noong atakihin ng mga aswang. Sa likod naman ay si Toto, ang 15 anyos na apo ni Lolo Marlito na may taglay na matatalas na mga mata. May kakayahan daw kasi itong makakita ng di basta nakikita ng normal na tao. Kaya ito ang naging katuwang ng matanda sa panggagamot. Walang pangungusap na lumabas bawat isa sa kanila. Para bang may koordinasyon ang bawat galaw at kilos ng mga ito. Nilatag agad ng dalawang lalaki ang tela sa lamisetang naroon. Inilabas ni Lolo Marlito ang pulseras na gawa raw sa buto ng uwak at pinasuot yun kay Mercedes. Sabay bulong ng orasyon sa hangin. Sa gitna ng pagiging abala ng lahat para sa paghahanda sa panganganak ni Mercedes, may katahimikang bumalot sa paligid nila. Parang may harang na hindi makatawid ang mga nilalang sa labas. Pinalibutan nila ang buong bahay ng mga pinaghalong dahon ng bignay. Pulbos ng balat ng kung anong puno ng kahoy. Hindi raw yun para sa ordinaryong nilalang,
kundi para sa mga aswang na matagal nang nagtatago sa kadiliman. Dahil halos wala na raw epekto sa kanila ang pinagsamang asin at bawang. Tulong-tulong din na tinakpan ng dalawang kalalakihan ang bahagi ng bubong na nabutas sa kusina. Hanggang sa sumigaw si Mercedes na halatang nagpipigil at nasasaktan. Halos madurog ang puso ni Arjo sa nakikitang paghihirap nito. Pero pilit siyang nagpakatatag para sa mag-ina niya. Hinawakan ni Aling Esing na isa palang komadrona ang kamay nito habang pinipisil naman niya ang balikat ni Mercedes. Hindi ito normal na labor lang, alam niya, na para bang ang sakit na nararamdaman nito ay hindi lamang dahil sa paglilabor, kundi parang may mas malalim pang pinanggagalingan. Ayon kay Mercedes, parang hinihila raw palabas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Lumipas pa ang halos 2 oras. At sa huling hiyaw ni Mercedes ay lumabas rin ang sanggol, pero maputla ito at may kaliitan. Higit sa lahat, hindi man lang ito umiiyak kahit ano pang tapik ang gawin ng komadrona. Natahimik ang lahat at walang may gustong gumalaw. Tumingin si Aling Esing kay Lolo Marlito. Tila nag-uusap ang kanilang mga mata at kahit walang salita, nauunawaan nilang may kakaiba sa batang isinilang ni Mercedes. Ang balat ng sanggol ay kulay gatas na may bahid na parang abo. May kakaibang lamig na madadama sa balat nito. Ang mga mata nito ay nakapikit pero parang kumikibot na akala mo'y pinipilit na nitong makakita. Hindi pa rin ito umiiyak kahit anong gawin ni Aling Esing. Pero buhay ito. Kung ang ginang pa, hindi raw yon normal. Inilapat naman ni Mercedes ang kamay sa ulo ng anak. Umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing anak niya yon. Anak nila yon. Kaya halos mapaluhod si Arjo sa tabi nito habang nanginginig ang mga kamay. Hindi nila alam kung ano ang dapat isipin at kailangan pang gawin. Pero ngayon ang mahalaga ay buhay si Mercedes at ang sanggol. Hanggang sa sumikat ang araw, hindi na bumalik pa si Marina. Sa halip, sumapit ang isang nakabibinging katahimikan. Hindi rin sila nilapitan ng iba pang nilalang ng gabing yun na parang nag-oobserba mula sa dilim at naghihintay ang mga ito ng tamang tiyempo. Kinabukasan, gusto na sana niyang isugod ang kanyang mag-ina sa ospital, pero mukhang hindi pa raw kakayanin ni Mercedes ang mahabang biyahe dahil sobrang nangihina pa ito at hindi makatayo. Kaya doon muna ito inalagaan ni Aling Esing habang si Lolo Marlito ay patuloy itong pinaiinom ng pinaghalong halamang gamot at nilalapatan ng tapal ang puso nito. Bawat galaw ni Mercedes ay kailangang maingat at binabantayan dahil hindi pa sila tiyak sa magiging kapalaran ng mag-ina niya. Halos gusto niyang sugurin si Marina sa pinaniniwalaang lungga nito sa bundok nung mga panahong yun. Pero pinigilan siya ni Lolo Marlito. Hindi siya basta nakikita. Palaboy yan mula pa nung bata siya. Saka hindi si Marina ang tunay niyang pangalan. Ginawa lang yon ng yumaong nag-aalaga sa kanya. Ayon pa sa matanda, hindi raw basta-basta ang lahi nito. Kaya walang buntis na nagtatagal sa isla. Marami na ang napapahamak at umaalis. At mukhang ang mga kinakatakutang kwento noon pa man ay hindi lang basta alamat, kundi kasaysayang pilit na inililibing. Dahil ayon pa sa kwento ng mga taga roon, may nakakapagsabi at naniniwalang kinain din daw ni Marina ang babaeng nag-alaga sa kanya at nagpalaki. Nang kupkupin siya sa edad na 6 dahil namatay daw ang matanda nang tumungtong siya ng 18. Ito rin daw ang nagbigay ng pangalan kay Marina noon
kaya wala talagang makapagsasabi kung saan ang pinanggalingan ng nagngangalang Marina. Basta na lang daw siyang inuwi ng isang ginang na taga-isla. At matapos mamatay ng matanda, ay nagpalaboy na si Marina hanggang sa nanirahan na ito sa kabilang bundok kung saan pinaniniwalaang may isang pamilya ring nakatira na may lahing aswang. Sila pa raw marahil ang kumupkup kay Marina at patuloy na nagasik ng lagim. Hindi nga inaasahan ni Lolo Marlito na pati sa bundok ng pugad ng mga uwak ay nakikita pa rin silang pagala-gala. Kaya halos wala nang taga roon ang nagtangkapang umakyat ng bundok para mangaso o magtanim. At dahil wala raw nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Marina, hindi rin nila alam ang totoong edad nito. Pero ang tanging alam lang ni Lolo Marlito ay mas matanda pa ito sa panlabas nitong anyo. Ngayon naman, ang malaking katanungan sa isipan ni Arjo ay kung kailan magbabalik si Marina. Hanggang sa muling sumapit ang pagkagat ng dilim, muli nilang pinaghandaan ang pagsapit ng gabi. Nagawa na rin nilang ayusin ang bubungan na sinira ng aswang at pinatibay ang mga harang sa bawat bintana at pintuan. At sa maaari pang lusutan ito. At sa pagsapit ng 12:00 ng gabi, hindi nila inaasahang muling susugod si Marina at mukhang nagsama pa ito ng kampon nito. Gamit ang baril niya sa pagiging pulis, pinalitan nila ni Lolo Marlito ang laman ng basyo ng bala. May kasama na yung panlaban sa aswang na tiyak hindi basta gagaling kung tatamaan ito. Kaya isang karit at ang baril ang magkabilaan niyang hawak ngayon habang rumoronda sa palibot ng bahay. Marami rin silang sulo na ikinalat sa paligid para magsilbing liwanag. Kaya naman nang makarinig sila ng pagaspas mula sa itaas, naging alerto silang 3 kasama ang 2 kalalakihan. Sa kakahuyan may mga kaluskos silang narinig. At maya-maya lang lumabas mula roon ang 2 nilalang na mukhang tao pero may mapupulat na ninilaw na mga mata. Sa magkabilang direksyon sila pumwesto at minamanmanan ang bawat galaw nila. Pero naunang sumugod ang nilalang na nasa anyong taong paniki na walang iba kundi si Marina. Bakas pa rin ang pinsalang tinamo nito sa huling naging laban nila. Pero nang maalala kung bakit ito naroon, doon sumiklab ang puot at pagkamuhing nararamdaman ni Arjo, higit pa sa galit na ipinapakita ng anyo ni Marina. Magbabayad kasi ginawa mo sa mag-ina ko, Marina! Dapat ka nang mapunta sa impyerno! Halimaw ka! Siya na mismo ang unang sumugod nang bumaba ang paglipad nito. Iwinasiwas niya ang karit. Pero hindi pa muna niya pinakawalan ang bala ng baril na hawak dahil nasa 2 bala lang ang laman nun na may kasamang panangga. Hanggang sa magkatsyempo rin si Arjo nang umigwas ang isang pakpak at kamay nito. Pinaputukan niya ito ng baril pero sa braso lamang nito yung tumama at hindi niya inaasahan ang lihim na ataking ginawa nito. Nadaplisan siya ng mga kuko nito sa kabilang balikat. Pareho pa silang napahiyaw at napaatras sa sakit dahil sa parehong tinamo. Nakagat ni Arjo ang labi dahil parang asido na unti-unting lumalapnos sa kanyang balat ang pakiramdam ng pagtama ng mga kuko nito sa balikat niya. Hanggang sa marinig niyang sumigaw ang isa sa 2 lalaki. Nang lumingon siya, mabilis naman siyang napayuko nang maihagis ito sa direksyon ni Marina. Natamaan nito yun na ikinasadsad nito sa lupa, kaya yun naman ang sinamantala niya. Muli niyang ikinasa ang baril at pinaputukan ito nang humarap sa kanya at sa kabutihang palad nasapul niya ito sa kaliwang mata. Muli niya yung sinamantala at mabilis na tinagpas ang katawan nito ng hawak niyang karit.
Pero nagawa nitong ipangsalag ang braso kaya yun ang natamaan niya na halos maputol na. Lalo itong nagwala at umungol ng nakakatakot na parang hindi na sa boses ng isang babae kundi parang galing sa hukay. Hindi! Pero bago pa ito tuluyang tapusin ni Arjo, mabilis na itong nahila ng dalawang kasama nito palayo at papasok sa kakahuyan. Napaluhod naman siya sa lupa habang habol ang paghinga. Tulalang nasundan ng tanaw ang papalayong bulto ng 3 aswang na hindi na rin nasundan pa ng 2. At katulad niya, may tinamuring sugat ang isa sa 2 lalaking tumulong sa kanya. Wala naman sa loob ng bahay, hindi niya inaasahan ang kanyang maririnig. Ang anak ko! Umiiyak na ang anak ko! Mercedes! Ang anak namin! Halos matumba siya nang takbuhin niya ang pagitan nila ng kanyang mag-ina. Sari-saring emosyon ang naramdaman ni Arjo ng sandaling yun. Pangamba, takot, at pag-asam na may halong galak. At doon nakita niya ang lumuluhang mukha ni Mercedes habang kalong ang anak nilang si Luna. Mababakas ang tuwa sa mga mata ng bawat isa. Nang ilawan nila ng flashlight ang bata, unti-unting bumalik sa normal na pamumula ang balat nito. At nang kapain niya ito, mainit na rin sa pakiramdam ang balat nito. Patunay na buhay ang kanilang anak. Habang tumatagal, namumula na rin ang mga labi nito at dila na noong unay parang binabad sa suka. Mukhang nagwagi ka, iho. Tuluyan mo nang napatay ang malupit na aswang. Nanalo ka laban kay Marina dahil tuluyang naputol ang koneksyon nito sa bata. Sigurado ho ba kayo, Lo? Hindi na ba siya babalik pa ulit? Paano kung gumanti ang mga kasama niya? Walang problema, iho. Kung mangyari man yon, tiyak nakalayo na kayo ng isla. Hindi sila basta makakatawid ng dagat kaya nananatili sila sa kabundukan. Kaya matapos makapagpahinga ng asawa mo, maaari na kayong lumuwas palungsod. Gagawan ko ng paraan na hindi kayo masundan pa ng galamay ni Marina. Ito na rin ang huling pagkakataon ko makatulong. Dahil naging mabuting kaibigan sa akin ng lola ng asawa mo. Kaya ginagawa ko ang lahat para iligtas ang iyong mag-ina, iho. Salamat ho talaga, Lo. Sobrang laki ng naitulong niyo sa amin. Maraming salamat po at tatanawin ko itong utang na loob. Walang anuman yun, iho. Bukal sa loob ko ang pagtulong. At matapos ng nangyari, sobrang nagpasalamat silang mag-asawa sa mga tumulong sa kanila. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Mercedes, saka lamang sila nagdesisyong umuwi na. At bilang kabayaran, nangako silang mag-asawa na ibibigay na lamang ang lupang kinatitirikan ng bahay ng lola ni Mercedes sa mga taga-roon. At gawing yung malawak na bukirin. Dahil sagana sa tubig sa bahaging yon ng kapatagan, kaya hindi na kailangan pang umakyat ng bundok ang mga taga-roon upang magtanim at upang makaiwas na ring may mabiktima pa ang mga aswang na patuloy lamang na nagtatago sa masusukal na parte ng kabundukan. At sa tulong ng ipinamanang anting-anting ni Lolo Marlito, yun ang nagsilbing proteksyon ng anak nilang si Luna hanggang sa paglaki nito laban sa masasamang kampon ng kadiliman. Dahil kapansin-pansin na habang lumalaki ang bata mula nang lumipat sila sa lungsod ng Maynila, naging tahimik na ito at laging nahuhuli nilang mag-asawa na parang may kausap at hinahanap na hindi naman nila napapansin o nakikita. Ipinagdasal na lang nila ni Mercedes na hindi na sana maulit pa ang pangungot na kanilang pinagdaanan sa Kalawit. At hanggang dito na lang magtatapos ang kwento nilang magpamilya.